kapayapaan. Magandang araw po sa inyo lahat mga kapatid sa pananampalataya sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Naririto na naman po kami, ang Kingdom of Heaven and the Holy Nations of God, para sa isa na namang paghahayag ng aming pong pastor, ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon at pinagkaloob ng ating Panginoong Diyos ng ayon sa kanyang kalooban, nakakandili sa atin ang ating mga kaalaman at nawa tungkol sa mga bagay-bagay at nangyayari sa ating kapanahunan ngayon. Mga hiwaga, talinghaga at misteryo ng ating banal na kasulatan, lahat po yan ay sasaysay ng ating pong pastor. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Narito po si Pastor Leonides. Well, pwede ko na kayong batiin na magandang umaga ngayon. Dahil ayon sa akin man narinig at nakikita sa kapaligiran, marami na nagbabago sa kanilang mga tungkulin. Unang-una na, yung senador ninyo at saka yung ano yun, WCP na babae, marami na natutulungan sa mga tao sa para ng pagbabago at lumulutas sa mga problema. At meron na rin kong nakita na ginamit ng Diyos sa ating kapanahunan, nakasunod yung mga naglaho na mga magagamot gaya ni Ernest Angley, Amerikanong manggagamot, at saka yung magpapamilya, yung singing medium, at saka si yun yun, yung Miracle Crusade Almeida, at saka si Brother Eddie, GAL Eddie Villanueva, na naglaho na ng kanilang kapangyarihan dahil hindi sila nagpakumbaba at nagmata sila. Kaya lang, yung kapangyarihan hindi na bumalik sa langit dahil yun ayon sa sinabi sa akin ng Ama, pag ibinaba na niya ang kapangyarihan, hindi na babalik pa roon, lilipat lang sa taong karapat-dapat. Yan yung tinutukoy ng Ebanghelyo ni Kristo, yung talento na ibinigay niya sa mga tao. Pag hindi magbunga, inaalis niya yung talento sa sangang hindi nagbubunga o yung pinagkalooban ng talento at lilipat doon sa may 5 talento. Di ba ganon? Alam mo ba ang Biblia yun? Matthew 25. tingnan natin ha. Isa ba yun? Yung 10 babae. Kaya nga po, dito sa 22 kaya, subukan ko sa 22. Tingnan mo kung ito yung umpisa. Sige. At lumapit naman ang tumanggap ng 2 talento. O itataas pa. Yan. Sige. Umpisan mo. Yung talento na pinagkaloob niya doon sa mga tao. Datapwat sumagot siya dito po sa Mateo Kapitulo 25, talatang umpisa natin dito sa 16. Ang tumanggap ng 5 talento, pagdakay yumaon at ipinangalakal niya ang mga yaon at siya nakinabang ng 5 pang talento. O itataas pa. Diba? Itaas pa. Umpisahan natin sa umpisa. Mateo 25 po. Kung magkagayon ay makakatulad ang kaharian ng langit ng 10 dalaga na kinuha ang kanyang mga ilawan at nagsilabas upang salubungin ang kasintang lalaki. At ang 5 sa kanilang mga mangmang at ang 5 matatalino, sapagkat nang dalhin ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan ay hindi sila nagdala ng langis. Puro po yata mga talinghaga to. Paano maintindihan ng mga tao? Alright, ito mga uring tao na tumatanggap ng kapangyarihan
authority, kung tawagin. So, itong 10 babae na handang pakasal kay Kristo, yung 5 na-reject, yung 5 nakapasa. Dahil yung talento bilang ilawan na binigay sa kanila, ay marami silang taong inilawan, kung tawagin, Ano po yung nilawan? tinuruan, Inaralan. inaralan, Yan. para magliwanag ang nadidimlan nilang kaisipan. Yan ang ibig sabihin yung mga biyaya na yan, na ilawan, gagaya yung 7 arkanghel sa harapan ng Diyos. Yun ang talinghaga sa mga bagay na nangyayari ngayon sa panahon natin, na yung ilawan na yun, kandelero, binahagi niya sa mga tao, yung karapat-dapat ng pakasalan ay nakinabang ang Diyos. Ano Dahil po yung ba ibig sabihin pagka pinakasalan? pag pinakasalan, ibig sabihin, tanggap ka ng Diyos bilang tunay na alagad, Bilang tunay na lingkod. tunay na lingkod. Ayun po pala, napakaliwanag po niyan. Okay. Kasi po puro po talinghaga, kahit ako talagang nahirapan. Dahil Kasi mahirap pag po mga hindi ka talinghagan po. pinakasalan, ibig sabihin, na-reject ka. Kaya tayo lahat, ibig sabihin, handa ng pakasal sa Diyos. Bawat isa sa atin, yung 10 babae na tinutukoy, buong sangkatawan ito. Ayun po, napakalinaw po niyan. Hindi po yan 10 babae lang talaga, as in babae. Buong sangkatawan ito na kayo ay handang pakasalan ng Diyos, kailangan yung ilawan ninyo hindi mamamatay. Mailawan pa ninyo maraming tao. Tsaka ang alam ko po, yung mga babae sa Biblia, yung mga lalaki, yung mga nanganganak. Talinghaga nga lang yan. Puro talinghaga. Talaga pong napakahirap ng Biblia. Kaya itong 10 babae, ibig sabihin, buong sangkatawan nito, yung kalahati sa 10, matatanggap. Pero yung kalahati, hindi matanggap Tinapon. dahil hindi sila tapat sa kanilang matungkulin bilang ilawan o mayroon talento na pakinabangan ng tao. Ano po ilawan? Tagapangaral. Karunungan. Karunungan. Yung karunungan na nasa inyo, gamitin nyo yan para matulungan yung mga tao na may problema. Kamu kayo ginagawa ni Senador, ano pangalan? Tulpo. Tolpo. O, meron siyang ilawan. Kagaya ni Pauchit Macusta, meron silang ilawan. Hindi kamukha yung mga bumalit doon sa tinatawag ninyong Hospital Sud, si Doke. Hindi ba na-reject si Doke? Dahil yung ilawan niya, hindi maganda ang pinanghawakan niyang, hindi maganda yung panghawak niya ng kanyang ilawan o karunungan. May halo po bang pagdaraya? Hinaluan niya ng masasamang bagay. O hindi dalisay ang panghawak niya ng kanyang ilawan o karunungan. Hindi matuwid. So, na-reject. Ganun din tayo. Ma-reject tayo kung ang ilawan natin ay hindi magamit sa wasto. Kasi sunod mo pa. Datapwat ang matatalino ay nagdala ng langis sa kanilang sisidlan, nakasama ng kanilang mga ilawan. Samantalang nagtatagal nga ang kasintang lalaki na nag-antok silang lahat at nakakatulog. Datapwat pagkahating gabi ay may sumigaw. Narito ang kasintang lalaki. Magsilabas kayo upang salubungin siya. Nang magkagayon nagsipagbangon lahat ang mga dalagang yaon at pinag-igi ang kanilang mga ilawan. Ano po pinag-igi ang kanilang mga ilawan? Ibig sabihin, lalong pinagaling ang kanilang Pangangaral. tungkulin. Ah, Pinag-alam ang kanilang tungkulin. Hindi na lamig. ibig Hindi sabihin na nagpakitang pagod. gilas. Oo. Manatiling masipag hanggang wakas. Ganun ang ibig sabihin. Kaya, nung pagiging nila mga kanilang ilawan, napansin yung 5 na kulang ang kanilang langis.
Baka ibig sabihin po na mahilig sila Umihi sila sa matulog. langis doon sa mayroong yung limang babae na may punong-puno ng langis. Mga matatalino. Ano sabi yung lima? Baka magkulang tayo kung bigay ko pa sa inyo. Baka hindi tatagal ang langis na ito. Ito po Kaya sinabi. magsiayon kayo at mamili kayo sa pamilihan. Alam niyo yung pamilihan? Kung saan nagtuturo ng mga bagay na matutuwid, magsibili sila doon para Ibig sabihin- maragdagan ang kanilang karunungan. Ibig sabihin po magsibili, magsipakinig. Oh, upang magsipag-aral matuto. pa. O mangalap pa sila ng karunungan doon sa mas marunong sa kanila. Baka madagdagan pa ang kanilang karunungan. Yun ibig sabihin. Kaya lang, dahil kinapos na sila ng panahon, dahil dumating na yung nobyo, yung tagdang oras na kasalan, na nainip sila sa paghihintay dahil matagal na panahon, ang paghihintay, kamukha ngayon, matagal na panahon ng pagdating ng Panginoon, at yung iba ay naghimagot, kinapos ng karungan. Kasi po ayon po sa kanya, siya darating sa oras na hindi mo inaasahan. Talaga. Kaya pag hindi ka qualified ngayon, napakasalan ng Diyos, o kapartner ng Diyos sa buhay mo, ma-disqualified ka. Gagaya rin yung talento. Yung kasunod, sige, tuloy mo. At sinabi ng mga mangmang sa matatalino, bigyan nyo kami ng inyong langis sapagkat nangamamatay ang aming mga ilawan. Datapwat nagsisagawa ang matatalino na nagsasabi, baka sakaling hindi magkasya sa amin at sa inyo, magsiparon muna kayo, sana magbibili at magsibili kayo ng ganang inyo. At samantalang sila nagsisparon, sa pagbili dumating ang kasintang lalaki at ang mga nahanda ay nagsipasok na kasama niya sa piging na kasalan. Kasi sa oras ng paghatol, hindi natin alam kung kailan tayo mahatulan. Ano po ba sinasabing piging ng kasalan? Piging ng kasalan, kamo kayong halimbawa, araw ng pulong, o araw ng samba, Sabat. at darating yung pakakasalan mo, at nakita ka ngayon na nagkulang sa serbisyo mo, o tungkulin mo, at hindi mo inayos, hindi ka karapat-dapat na maging asawa dahil ang Diyos ay matuwid. So, dapat ang pakasalan niya ay matuwid din. Dahil ang Diyos ay banal, ang pakakasalan niya ay banal din. Dahil ang Diyos ay sakdal, kailangan yung pakasalan niya ay sakdal din. Yun po pala yung sinasabi niya, kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Talaga. Sige, tuloy mo pa. At samantalang sila nagsisiparaw sa pagbili, dumating ang kasintang lalaki at ang mga nahanda ay nagsipasok na kasama niya sa piging ng kasalan at tinilapat ang pintuan. Pagkatapos nagsirating naman ang mga ibang dalaga na nagsipagsabi, Panginoon, Panginoon, buksan mo kami. Datapwat sumagot siya at sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nangakilala. Mangagpuyat nga kayo sapagkat hindi nyo nalalaman ang araw niyang oras. Ito po yung kanyang pagdating. Kaya nga. So, itong babae na tinapos ng langis o kapangyarihan, dahil ang langis na yan na tinutukoy yan ay pahid. Yan ang pahid na original na binigyan ng Diyos sa mga alagad. Kamukha ni Isaias. Yun po ba yung mga santong espiritu na pinagkaloob ng Oo. Panginoon? Yung pahid na yan ay siya ang taglayin ng isang alagad gaya ni Isaias. Sibasahin. Isaias 61. Isaias Kapitulo 60 talatang 1. Ikaw ay bumangon, sumilang ka, sapagkat ang... sorry po, 61 po pala. Ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay sumasa akin, sapagkat pinahiran ako ng Panginoon upang... Maliwanag yung langis ay pahid. Yan ay binigay sa iyo ng Diyos na authority upang gawin mo ang tungkulin mo. Pinahiran ka gaya ni Isaias, kagaya ni Jesus, dahil si Jesus din ay pinahiran. Okay? Pinahiran ng langis.
Ano yung langis na ipinahid sa kanya? Kakaibang langis. Pinakamahal na langis ang pahid sa kanya dahil diyan mismo ang Espiritu ng Ama. Alright. Kagaya na Isaias, pinahiran siya ng Diyos, ng langis. Na yan ang tinutukoy doon sa Matthew 5. Na langis na yan ay pinahid sa iyo. Kailangan, huwag mo ubusin o dagdagan Ito po, mo pa. Upo. Yung sa Panginoon, sa Gawa, Kapitulo 10, talatang 38. Sige. Sa makatuwid bagay si Jesus na taga Nazaret, kung paanong siya'y pinahiran ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan na naglilibot na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahirapan ng dyablo sapagkat sumasa kanya ang Diyos. O so, maliwanag yung pahid na yan, authority, na gawin mo ang tungkol mo na ibinigay ng Diyos sa iyo at upang sa ganon, sa wakas ay ikaw ay pakakasalan ng Diyos. So ito po pala yung dapat na taglayin ng mga taong lingkod ng Diyos, yung mga nangangaral ng banal na kasulatan. Kaya nga, ang sinabi ni Jesus sa kanyang pangangaral doon sa Matthew 5:18, Mateo Kapitulo 5, talatang 18. Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit, sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. So, yung kautusan na binigay kay Isaias sa 61, naganap uli kay Jesus nung kanyang kapanahunan. Dahil hindi pare-pareho at paglitaw yung kapangyarihan na yan. Nung panahon ni Isaias, ibang panahon. Yung pagdating ni Jesus, ibang panahon. At yung pahid ay pareho lang. Ganon din sa ating panahon. Kung pinahiran ka ng langis, gawin mo rin yung nakalagay sa banal na kasulatan para matupad yung sinabi naman ni Pablo, pagpasok mo sa libutan, isang katawan ang ihanda mo sa akin upang gawin ko, O Diyos, ang iyong kalooban at ako'y nakaparito upang ganapin ang aklat na nasusulat tungkol sa akin. Kasi yon ang sinabi ni Jesus doon sa Matthew 5:17. Matthew 5, talatang 17. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. So, yung nasulat doon kay Isaias, ginaganap ni Jesus. At si Jesus naman, ginanap niya. Pinagaganap din ni Jesus ang ginawa niya. Alright. Ano sabi niya sa 12? San Juan 14:12. Ang sumasampalatay sa akin Ay ay gagawin gagawin din naman din niya. ang mga gawang aking ganawa. So, yan din ang tungkulin natin. Gawin natin yung ginawa ni Jesus na galing kay Isaias dahil hindi siya na parito upang labagin yung kasulatan na yan, kundi upang tuparin. Kamukha natin. Tayo ba nagbabasa ng Biblia? Basa-basa lang, hindi natin tuparin na nakasulat yan. Dahil ang sabi na, ang pananampalatay walang gawa ay patay. So, para hindi patay yung paniniwala nyo, kung gusto nyong gawin, yun nakasulat yan, gumawa kayo ng paraan. Para ang Diyos naman ay sumasa inyo. Ganon ang ibig sabihin yan. Dahil, ang sabi ni Jesus, doon sa 5:19 ng Mateo, Kaya't ang sinumang sumuway sa isa sa kalitlitang mga utos na ito at ituro ang gayon sa mga tao ay tatawaging kalitlitan sa kaharian ng langit. yun ang ma-reject. Hindi kilala ng Diyos. Kamukha yung 5 babaeng mangmang, na-reject sila dahil hindi nila ginaganap
at hindi lang inuutos yung ginaganap yung inuutos nila. Nagsasalita lang sila pero hindi na maganap ang inuutos nila. So, marjik din yan. Sa ating kapanahunan, yan ang ibig sabihin. Lahat ng tao na hindi sumunod sa utos ng Diyos ay kagayan 5 babaeng mangmang at hindi kikilalanin ng Diyos kung siya ay matapad sa pagsusumikap. Dahil tayo lahat ay binigyan ng pagsusumikap para sa doon makamtan natin yung pakikipagkaisa sa Diyos. Alright. Ang pakikipag-isa, yung ang kasalan na ibig sabihin, pakikipag-isang dibdib, pakikipagkaisang puso, pakikisang diwa, at isa lamang pag-isip. Yan ang ibig sabihin ang kasalan. Mamanahin mo ngayon ang kapangyarihan ng Diyos dahil ang Diyos, siya ang may-hari ng tinatawag na talento. Tuloy po natin yung sa may talento. Sige. Sapagkat tulad sa isang tao na nang paroroon sa ibang lupain ay tinawag ang kanyang sariling mga lipin at ipinamahala sa kanila ang kanyang mga pag-aari. At ang isa'y binigyan niya ng 5 talento. Alright. Ano yung pag-ari na ipinamana? Yung buong lupain, pag-ari ng Diyos yan. At yan ay pamamahalaan natin. Ano nyo, kaya naghanap siya ng isang tao matalino. Yan po yung sinasabi ni Miss Lady Min kanina na walang pag-aari ang lahat ng tao kundi binigyan lang ng kapamahalaan ng mga tao sa lahat ng nasa ibabaw ng lupa. Talaga? Kapamahalaan lang po. Totoo po yun. Alright. Ngayon, yun, bilanggit ni Jesus doon sa Matthew 25:45, siya yan ang hinahanap niya. Yung mga talento na ibinigay niya sa tao, hinahanap niya karunungan na Dito po. kaya niyang mamahala sa pag-aari ng Diyos. Yan ang pagkakasalan ng Diyos. Ito po, basahin po natin. Mateo, Kapitulo 24, talatang 45. Sino nga baga ang aliping tapat at matalino na pinagkatiwalaan ng kanyang Panginoon sa sangbahayan upang sila'y bigyan ng pagkain sa kapanahunan? Talinghaga pa rin po ito, yung pagkain sa kapanahunan. Ang pagkain ay katuruan. Ayun po, napakalinaw. Hindi po yan literal na pagkain. Puro po talinghaga itong binabanggit natin dito. Katuroan, espiritu. Katuroan maka Diyos. Hindi katuroan maka tao. Alright. Ngayon, yung mangmang at saka yung pangalawang talinghaga na talento na ibinigay niya, siya yun. Yung pahid na ibinigay sa tao, karunungan at kapangyarihan upang makinabang ang may-ari yung karunungan at kapangyarihan na Tuloy po siya ang Kristo. Kung Tuloy po tawagin. natin. Sige. Ang tumanggap ng 5 talento pagda yumaon at pinangalakal niya ang mga yaon at siya nakinabang ng 5 pang talento. Ibig sabihin, masipag to. Ibig sabihin, natapatan niya yung 5. Yung 5 talento, alam mo, 5 klaseng talento. Ano ibig sabihin yung 5 klaseng talento? Kamukha yung doktor, school teacher, kamukha yung, ano pa yung talento? Abogado, talento lahat yan. At yung kaya niya mamahala bilang doktor at abogado at school teacher, yun, 5 talento. Matindi yung tao. Mayroon pa doon, pagdating sa agriculture, at marunong ka, mahawakan ng agriculture, isa pa rin talento yan. So, napakarami ang ibig sabihin yung talento na yan. Sa iba't ibang uring karunungan at kaya mo pang hawakan at may tuloy mo sa tao, malaki ang pakinabang mo sa Diyos. Ito rin po ba yung mga biyaya at kapangyarihan na tinatanggap ng mga tunay na alagad? Oo. Alagad man at hindi. Tumatanggap ng biyayang yan. Okay. Sige, tuloy mo, buwasa. Sa gayon ding paraan ay tumanggap ng 2 ay nakinabang ng ibang 2 pa.
Datapwatang tumanggap ng isa ay yumaon at humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Ito yung itinago yung kanyang ilawan sa ilalim ng Ibig takalan. sabihin, matamad siya, hindi nangaral, hindi niya ginamit yung talento para makidamang ang tao sa kanya. Naging tamad siya, itinago niya yung talento. Ibig sabihin, hindi niya ginamit. Hindi niya ginamit. Na tama. Alright. So, ito lang bumasa. Pagkatapos nga ng mahabang panahon ay dumating ang Panginoon ng mga liping yaon at nakipaghusay sa kanila. Ano po yung nakipaghusay? Inodig niya sila. Yun. Halimbawa, yung mahabang panahon, tinutukoy. O mula nung bata ka, hanggang ngayon, matanda ka na. O, darating na yung paghukom. Haharapin ka ngayon yung Diyos mo. Ano bang ginawa mo nung buhay ka sa ibabaw lupa? Natulog po. Kasi, ibig sabihin yung talento mo, walang nakinabang. Hindi mo na ibahagi. Kaya ma-reject ka. Wala po. Ma-disqualified ka. At yung talento mo, ibibigay pa doon sa may 5 talento. Di lalong lumaki ang tungkulin niya. Dadagdagan pa. Dahil nga po nakita siya ng pagiging tapat at pagiging matalino ng Panginoon. Ganyan ang Panginoon. Isang tao na matalino at lahat ay alam niya. Maging sa health department, maging sa police department, Sabihin na po natin siya yung pinakapangulo. maging sa Justice Department, alam niya ang galmangan, lahat-lahat yan. Tandaan nyo, kaya yung tinutukoy ng Biblia, wala rin kinaroonan kundi si Jesus. Kaya si Jesus rin ngayon ang binigyan ng karapatan na mamahala sa lahat ng mga tao dahil nasa kanya lahat ang talento. Tandaan nyo Yan nga po hindi ko maintindihan sa mga tao na lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ipinagkaloob ng dakilang Ama sa Panginoong Jesucristo. Talaga? Bakit hindi matanggap ng ibang mga ngaral na nasa Panginoon yung kapamahalaan na yan? At bukod pa doon, ay sinisira pa nila yung Panginoon. Bobo sila eh. Walang unawa. Ibig sabihin, pilosopo sila. Nakakatakot po yung mga ginagawa ninyo. Dahil sa si Jesus Panginoon. mismo, yung binabanggit niya sa Biblia, walang kinaroonan, kundi si Jesus lamang. Dahil siya ang mayroong kakayan na mamahala sa lahat ng mga tao. Dahil alam niya lahat ang talento. Nakita na, maging sa police department, health department, ano ba? Ito po. At ang tumanggap ng 5 talento ay lumapit at nagdala ng 5 pang talento na nagsasabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 5 talento. Narito, ako'y nakinabang ng 5 pang talento. O ibig sabihin, nag-click yung karunungan niya, tinanggap ng maraming tao at nagkinabang ang Diyos. Ibig sabihin, nagbunga siya ng marami. Oo, maraming naturuan na matatalinong tao na gumaya sa kanya, kaya siya ay qualified. Napakasala ng Diyos. Talaga. Taga Jesus. O, lahat ng talento nasa kanya. Kaya qualified siya na maging mapangasawa ng Diyos. O pinakasalan ng Diyos. Kaya nung namatay siya, hindi ba nakita na napunta sa langit at umupo sa tabi ng Ama sa kanyang luklukan? At yan din ang offer niya sa ating ngayon doon sa Apokalipsis Kapitulo 2. Ang magtagumpay ay upong kasama ko. Ito po sa Apokalipsis Kapitulo 2, talatang 7. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay siya kung pakakanin ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Alright, isa lang yon na award doon sa magtatagumpay. Yung isa pa magtagumpay.
Yung Ano po? yung iglesia sa Philadelphia tayo. Philadelphia. Memorya mo kasi yung mayon, Lord. Oh. Sardis. O, hanapin mo yung may pakinig, ay makinig. Nandun sa baba yun. Kaya nabasa mo sa 2:17, may pakinig, ay makinig. O yun din na sinabi niya sa pangalawang iglesia. Yun din na sinabi niya sa pangatlo iglesia. Ang may pakinig, ay makinig. Sa ito po yung isa dito sa ang magtagumpay ay aking pagkakaloobang umupong kasama ko sa aking luklukan. Gaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama ng aking ama sa kanyang luklukan. O, Ito ibig ba? sabihin, pinakasalan siya ng ama. Apokalipsis Kapitulo 3, talatang 21. O, yun. Marami yan. Pitong iglesia yan eh. Padi-padi pangako. Pero iba-iba ang award sa magtagumpay. Dahil bawat iglesia may subok. Kung makapasa ka sa lahat ng pagsubok sa bawat iglesia, ikaw ay pakakasalan ng Diyos at bibigyan ka ng award. Ito pa po yung O isa pa. posisyon. Sa Apokalipsis Kapitulo 3, talatang 12, ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos, at hindi na siya lalabas pa doon, at isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos, at ang pangalan ng bayan ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem, na mananawag buhat sa langit mula sa aking Diyos, at ang aking sariling bagong pangalan. Alright. Yan naman ay ibibigay niya doon sa mga taong pakakasalan niya o qualified na mamahala sa 7 iglesia. Ang dami palang benepisyo. Kaya si Jesus, dahil siya ay qualified na mamahala sa buong daigdig, yun ang pinatotohanan niya sa kanyang panalangin. San Juan 17, nandun na yun eh. Ay numatay na siya at bumaba mula sa langit. Na-approve na doon. Yung sa pantahan niya na siya ay binigyan ng siya pinagkalooban ng karapatan na mamahala sa lahat ng mga tao. Yun ang sarili niyang sa pantahan ng buhay siya. At noon namatay siya, nakita niya approval doon sa langit. At yun ang sinabi niya sa kanyang mga alagad sa Matthew 28:18. Yung katunayan na siya talaga mamahala sa lahat ng mga tao. Matthew Kapitulo 28, talatang 18. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito'y magsiyawan nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So, anong balita sa 12 apostol? Hindi ba pinagpapatay din sa iba't ibang bansa na kanilang kinaronan dahil tinupad nila yun? O, yung utos sa Kristo, humayo kayo at gawin yung alagad ang lahat ng mga bansa. Kaya nung kalat sila sa iba't ibang bansa, doon sila pinagpapatay dahil ayaw nila makinig ng Ebanghelyo ni Kristo. O ngayon na naman, babagoy na naman ninyo. Sino nagpaksa ngayon na hari ng India ata? Na wala nang magbabalita tungkol kay Kristo. Sa Israel po yun. Israel ba yun? Anong klase yung mga tao dyan sa Israel talaga? E di po ba sila yung talagang original Okay. na kalaban ng Panginoon sa Kristo ng kapanahon? Napangalanan pa naman kayong Israel. Alam niyo ang Israel? Bayan ng Diyos yan, Israel eh. Ang kanya Jacob, yan ang Israel na lumitaw ang 12 anak na mga banal. Pero ang pinakabanal doon ay si Jose dahil siya ang kinaronan ng Espiritu. Pero yung angkan na yan ni Jacob, puro banal yan pero hindi sila sakdal.
Dahil hindi sila maniwala sa spiritual na pamamaraan ng paggogobyerno. Yun ang tinatawag na theocracy. At yung pag-aaral nila ay pangkaraniwan, karunungan lang ng tao pinag-aralan nila. Hindi tinatawag na theology. Yung theology, yun ang sensya espiritu. Okay. Karunungan panlangit po sa Karunungan Tagalog. panlangit ang theology. Kaya ngayon, dahil hindi nyo maintindihan ang theocracy, ayaw na naman nyo si Jesus, ayaw na naman yung pakinggan ang Ebanghelyo ni Jesus, dahil ang pamamaraan niya, hindi demokrasi, theocracy, pamamaraan ng paggogobyerno Ang ng gusto Diyos. nila, democracy. Alright. So, ito mga bagay na ito na hindi nyo maintindihan. Akala nyo walang halaga si Jesus? Akala nyo si Moses lang ang may halaga? Pareho silang mahalaga sa Diyos. Kaya pinagsama sila ng Diyos eh. Nandun sa San Matthew 17:1. Yan ang hiwagan ng pagbabago ng panahon na hindi nyo alam na hula ni Daniel na Diyos ang nagpapabago ng panahon at babaguhin niya bawat panahon. Dahil yan ang panaginip ni Nebuchadnezzar na hindi niya maintindihan. Kaya lininaw ni Daniel ang pagbabago ng panahon. Dahil dati, puro mayayaman ang hari. Mayayaman sila talaga, bilyonaryo sila, kamukha ni Nebuchadnezzar. Solomon, mayayaman sila lahat. Si Haring David mayaman din. Mayroon din kakayahan dahil nakakolekta siya ng kayamanan sa mga bansang nabiyag niya at binibigay niya kay Haring Solomon. hindi, Ano bang hari yun? Melchizedek. Melchizedek. Yun ang mga samsam niya sa mga bansa na nabibiyag niya. Kayamanan ng mga bansa, hinatian niya si Melchizedek, na hari ng Salem. Ngayon, puri mayayaman sila lahat noon, ng mga hari. Binago ng Diyos ang panahon, isang tao maralita na siya si Jesus ang naging hari at binigyan ng Diyos ang kapamalaan sa lahat ng tao. See? Dahil yun ang sinabi ng Diyos mismo sa harapan ni Pedro, bilang saksi niya si Pedro, na si Jesus lang ang dapat pakinggan, hindi yung pagkabahabagin mo, mayroon ba third temple? Kung ano no temple Hindi yan. nga po kasi na maintindihan ko ano yung third temple. Yung third Kaya temple, gumawa sila ng tatlong napakalalaking mga simbahan. yan ang third temple na plinano ni Pedro. Pero natuloy ng mga tao ngayon sa panahon natin dahil ginaya nila yung prinsipyo ni Pedro, which is binawal ng Diyos. Dahil tatlo yung nakilala ni Pedro na banal. Yung po nung nakita niya si yung tatlo, si Moises, Manong si Moises, si Elias, at nandun din si Jesus na nagbago ang anyo, na nagliwanag ang damit niya. Anong sabi ni Pedro? Gagawa ako ng 3 templo. Alright. So, yan ang naghanap sa inyo. 3 templo, which is binawal ng Diyos. Anong sabi ng Diyos mismo kay Pedro? Ito ang anak ko kinalulugdan. Siya ninyong pakinggan. Alright. So, itong third temple ito na tinuloy nyo. Tapos one word religion. Yun, nakaharapan dapat yung one word religion. Anong religion ngayon na tatayo nyo? Religion na Muslim? Religion ni Muhammad? Ito po pala yung kasaysayan ni Apostol San Pedro na nagsabi siya 3 tabernakulo yung gagawin niya. Kaya nga, ginaya ninyo ngayon yung sinabi ni Pedro, which is bawal sa Ama. Ano po, basahin po ba natin? Sige, basahin mo. Ayaw na Ama na magkabahabayan ang tao. Kaya lang, kailangan magkaisa ang tao. Kaya yung plano nyo na one world religion, maganda. So, magkaisa ang plano. Bakit 3 templo pa rin ang ginawa? Wala ko talagang one world religion. Mali nga yung plano eh. Ayan, napakalinaw po. Mali po ang ginagawa nila.
Kasama po dyan yung Vatican. Mali yung plano. Okay. Isa lang templo. Yung templo. ni Ibig sabihin, Jesucristo. sinunod nila yung sinasabi ni San Pedro. Ito po, Mateo Kapitulo 17, talatang 4. At sumagot si Pedro at sinabi kay Jesus, Panginoon, mabuti sa atin na tayo dumito. Kung ibig mo, ay gagawa ako rito ng 3 tabernakulo. Isa ang sa iyo, at isa kay Moises, at isa ang kay Elias. O, ano ibig sabihin yan? May pagkamahaba at bagay yan. Kaya na gawin yung temple na yan. May pagkamahaba yan dahil merong prinsipyo na hindi magkakatono. Ano po ba, para po sa kaalaman ng lahat, bilang dokumentadong pagtatanong at pagsagot ng tunay na sugo, ano po ba ang ibig sabihin ng Third Temple? Third temple. Gusto nyo malaman? Yung pangatlong templo ngayon na hihanda ng Diyos para siya ay makarating sa lupa. Yan na po. Una yan, si Juan Evangelista. Ngayon, sa panahon natin, dahil wala na si Juan Evangelista, ito ang tinutukoy ngayon, si Malakias 3:1. Sa makatuwid po pala, tao pala ang templo. Third Talaga? Temple. Ang third temple na yan, yung marami at magkakaisa. Dahil yan ng mga talinghaga na binitawan ni Jesus sa kanyang pangangaral, yung marami, kung magkaisa, iisa lang sila. Tanda nyo. Kahit na marami, kung hiwa-hiwalay na prinsipyo, hindi nagkakaisa, wala rin kapayapaan darating yan. Pero kung nagkaisa talaga, yung marami, iisa talaga. Kaya po pala binanggit ng ating Panginoong Jesucristo upang sila maging isa na gaya naman natin na isa. Talaga. Nabilanggit niya yung pagkakaisa eh. Yan din ang plano ng Diyos. Nung unang pang panahon, nandiyan sa bibig ni Isaiah. Ito nga po, yung sa kanina, binanggit nyo, yung Malakias 3:1, basahin po ba natin? Kasi basahin mo. Ang pagdating ng sugo ng Panginoon. Narito, aking sinusugo ang aking sugo, at siya'y maghahanda ng daan sa harap ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang paroroon sa kanyang templo. At ang sugo ng tipa na inyong kinaliligayahan, narito siya dumarating, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ano po ba yung templo tinutukoy na paroroon ng Panginoon? Tao nga. Ayun po, napakalinaw po yan. Tao po, hindi po yan simbahan. Ito, nandun sa sinabi ni Pablo. 3:16 ng Korinto. Siguro naman po, naliliwanagan na po kayo tungkol sa Third Temple. Dahil si Isaiah mismo, nagsabi na ang Diyos ay hindi tumahan sa templong ginawa ng tao. Ito po, yung sinabi po ni Apostol San Pablo. Unang Korinto, Kapitulo 3, talatang 16 hanggang 17. Hindi baga ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos? At ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Alright, yung sinabing kayo, marami Pero kung nagkakaisa yung marami, iisa lang sila. Kahit marami sila, pero isa lang sila. Alright, malaki. Malaking templo yan kung nagkakaisa. Tanda nyo. Kung gibain ng sinuman ng templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. O ngayon, gigibayin nyo mga natayong templo ngayon. Maggawa kayo ng panibagong templo. Isa rin po sa temple, yung mga propeta. Yung mga Marami. luklukan. Marami nang lumitaw na templo ng Diyos ngayon. Kung magkaisa sila lahat yan, malaki na sila. Dahil yun, sinasabi na kung nagkaisa sila, meron ng power. In unity, there is power. In unity, there is strength. Dahil kung magkasama-sama yung mga templo yan, kahit na maliliit, malaki ang magagawa. Tanda nyo
Yan ang hiwagaan ng Biblia na hindi maintindihan. So, bilang kayo, templo ng Diyos ngayon, magkaisa na tayo. Dahil yan ang sabi ng Diyos nung una pang panahon at sinabi rin ni Pablo noong kanyang panahon at sinabi ni Jesus noong kanyang panahon. San Juan 17. Si Pablo naman, doon sa Pilipos, 2:1, magkaisa na talaga. Hindi gawa kayo ng 3 templo pagkatapos iba't ibang reliyon. Ano bang kaintindihan yan? Hindi nga po kasi nila naiintindihan at nawa ng banal na kasulatan. Ay paano kasi? Hindi pinagkaloob ng Diyos sa inyo ang makaalam ng hiwaga ng Biblia dahil hinadlangan kayo ni Satanas. Kaya nga po ito yung lagi kong sinasabi sa inyo, kaya nga po tayo binigyan ng isang pastor nakakandili ng ating mga kaalaman at unawa Alam upang niyo kung wala ng bakit tao may ligaw hinadlangan pa. kayo ni Satanas, yung prinsipe na sa libutan na sinasabi ni Pablo? Hinadlangan kayo para hindi maunawaan ng Ebanghelyo. Dahil pag nagkaisa na tayo, tandaan nyo, wala na si Satanas. Itataboy na sa impyerno yan. Ito po yung sinabi niya dito po sa 2 Korinto Kapitulo 4 talatang 4. Oo. Na binulag ng Diyos na sa libutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisipanampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo Kasi? na siyang larawan ng Diyos. Kaya ayaw nyo ngayon kay Kristo. Gusto nyo kay Moises. Ipaghiwalayin pa nyo si Moises si Kristo. Nandun si Kristo sa akin. Nandito rin si Moises. Yan Nandito po. rin si Elias. Paano igawa ng 3 templo na yun? Nakatira lang dito sa aking templo. Isa lang ito. Yan po ang hiwaga ng ebanghelyo na hindi maintindihan ng mga nangangaral. Ay, Kaya nga paano po kasi? kailangan natin ng pastor na sugo. Paano kasi binulang kayo ni prinsipe na sanlibutan ito? Alam niyo kung sino yung prinsipe na sanlibutan ito? Si Satanas. Dahil ayaw niya na madaig siya. Matalo siya ni Kristo. Dahil si Kristo talagang mananalo. Dahil hari siya ng mga hari. So sa makatuwid po pala, yung mga taong ito na inuudyo ka ni Satanas, Talaga. sabihin mo na huwag ipangaral ang pangalang Kristo. Iyan ang sula ni Kristo na ililigaw kayo. Kaya mag-ingat kayo. O huwag kayo upang huwag kayong mailigaw. Nino man. Kaya ako, hindi maliligaw, tandaan nyo, kahit na ano sabihin nyo. So, maliwanag na ang mga relihiyon na yan na itatayo nyo, magliligaw lang yan ng tao. Maligaw na naman ng tao. Siyempre po, kasama po doon sa third temple na yun, yung Vatican. Paano kasi Satanas, may kasamang ginto o kayamanan pag sumunod kayo kay Satanas? Tingnan nyo, lalaking templo na tilayo nyo. Wala Billions naman of Diyos yan. dollars po ang inubos nila doon. Ay kung binigay pa ninyo sa mga taong mahirap, Di nakatulong pa sana. makatulong pa kayo sa mahirap. Dahil yan ang sinabi ni Jesus sa mga mayaman. Pagbilinan mo ang mayaman na huwag maramot sa mga mahirap. Makabagaya kayo ni Solomon at si Lazaro. Nung panahon ni Jesus, yan ang tuklasan niya lihim. Kaya hinayang niya. Ngayon sa panahon natin, kayong mayayaman, ayaw nyo ibigay ang kayamanan nyo sa mahirap. Paano kayo makasunod kay Jesus at makamtan ang buhay na walang hanggan? Na gaya na sinabi ni Pablo. Dahil si Pablo, milyonaryo yan. Ito po, sinabi niya, unang Timoteo Kapitulo 6, talatang 17 hanggang 20. Ano po, babasahin pa natin. Sige. Ang mayayaman sa sanlibutan ito ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip at huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili, kundi sa Diyos na siyang nagbigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak, na sila'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa, na sila'y maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi, na magtipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating, O, yun. upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Okay. Ano yung mabuting kinasasaligan?
ang mabuting kinasasaligan, kamukha yung magagawa mong magagandang bagay na may tulong mo sa kapwa mo, spiritual man o material, na talento mo, mamahagi mo sa mga tao upang ikaw ngayon ay maging kasalig sa mabuting bagay. Kasi po, ang sabi po ng Panginoong Jesucristo, ano man ang ginawa mo dyan sa kalitlitan na yan na sumasampalataya sa akin, ay hindi mo sa kanya yung ginawa kundi sa akin. Ganun nga. O anong ginawa nyo sa mahirap? Papatayin nyo mahirap? Ay, sa Panginoon nyo po yung ginawa. O, yan, Panginoon o. ang pinatay nyo. Anong ginagawa nyo? Gumagawa kayo ng formula, pamamalaan para mamatay nyo mamahirap. Para At yung mayayaman kayamanan lang nyo na para mabuhay. bilisan nyo at ginugugol nyo sa walang kabuluhan. Eh kung pinaggagawa yun ng templo na yan at binahagin nyo sa mga tao, nakinabang ba mga tao? Mahirap. Bago sila mamatay, ay makapagtamo na ginawan. Dapat hindi ka mukha ni Lazaro namatay sa kahirapan. Kanya, walang tumulong sa kanya. Isa man tao. Kaya pinagbibilin sa inyo ni Pablo na kayo mga mayaman, handa kayo sa pamimigay sa mga mahirap. Hindi yung magtayo kayo ng templo, magtayo kayo ng nuclear, magtayo kayo ng mga bomba para maminsala. Para kung ibigay makapatay. nyo lahat ng mga tao yung ginagamit nyo yan ng pera, Ay, billions of dollars po ang bawat halaga ng mga ganyan. pa mga tao. Kaysa yung maglikha kayo ng pagpatay, maglikha kayo ng mga lason, maglikha kayo ng mga bagay na kasisira ng tao, yan ang masama. At yan ay hindi kayo pwede na pagkakasalan ng Diyos sa buhay na wala hanggan. Tandaan nyo ha. So, na-explain ko na sa inyo, unawaan nyo sinabi ko, ang talento na binigay sa inyo, gamitin nyo sa wasto. Dahil marunong na kayo eh. Marunong na kayo. Siyensya spiritual, siyensya material, meron na kayo. Pagsasabay lahat yan, karunungan na yan. Para mapunta tayo sa katotohanan, pagkatapos may katotohanan pa, mas katotohanan, at pinakatotoo. Lahat bagay na yun, totoo na eh. Pero may mas totoo pa yan. At mayroon pa pinakatotoo dyan. Kaya pupunta tayo sa pinakatotoo. Tandaan nyo sinabi ko na ng una sa inyo, lahat yan ay totoo, ginagawa ninyo. Pero may mas totoo pa dyan. Yung mga medisina na ginaganap ninyo, totoo lang yan eh. Pero mas totoo pa dyan. Okay, basahin natin yung istorya ni Pablo sa Corinto 1:19. Unang Korinto, Kapitulo 1, talatang 19. Sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng mga marurunong. Yan na lang maintindihan ninyo. Marunong na kayo. Pero walang kabuluhan lahat ng karunungan ninyo. Dahil hindi maganda ang paggamit nyo ng karunungan ninyo. Kaya isisiwalat ko, sabi ni Pablo, iwawalat ko ang karunungan ng mga marunong. Ano iwawalat? Ipahayag